Tingin ka dito, ha? Minsan nagkakalituhan dito sa ano? Contract to sell versus contract of sale. Ano pong pinagkaiba ng contract to sell at contract of sale? Pag sinabing contract to sell, this is sale by installment. Bentahan tayo ng lupa, sasabihin ko sa iyo, magbabayad ako ng down payment, 50%, yung 50% hulugan. Nagigets yung ganung sitwasyon? Kapag ang binibili mo, pabayaran mo ng hulugan, ang i-execute yung kontrata, contract to sell. Pag nabayaran mo na yung full payment, tsaka mag-e-execute ulit ng another contract para ma-transfer yung ownership. Okay? Ano naman yung contract of sale? Pag sinabing contract of sale, isang baksakan na bayad. Full payment agad. Biling ko yung lupa mo, o ayan, ang 5 milyon. Kapag ka gano'n ang nangyari, kapag ka full payment ang bayaran, ang i-execute yung kontrata, contract to sell. You follow? You follow? Therefore, kapag bumili ka ng motor, hulugan, ang i-execute ninyo, contract to sell. Kapag ka napuno mo na yung last payment, mag-e-execute kayo ng contract of sale para ma-transfer yung ownership. Pansinin nyo yung naguhulog dito sa motor. Di ba? Sino nakalagay na may-ari? Di ba? Hanggat hindi ka pa fully paid, di ba? Hindi mo makukuha yan kasi sila pa ang may-ari niyan. Although you have the right of possession. Punta tayo dito sa parole evidence. Ang usapan ninyo, down payment. Tapos babayaran in 6 months yung balance. Ano dapat yung kontrata? Contract to sell. Pero ang pinirmahan nyo, contract of sale. Your Honor, ayon po sa kontrata, diba? Babanata mo, bubusalan mo. Anong pambusal mo? Yung parole evidence. Isasagot naman yung kabila. Oo nga po, Your Honor. Nakasulat na po yan. Pero ang totoo po yan, contract to sell dapat yan. Contract of sale. Down payment yan eh. Ganun ba? So, papayagan. You follow? Third, validity of the written agreement. Ano po ito? Sino naman yung mga asawa dito? Ayan, may mga asawa. Ito, tatandaan niyo ha. Kaya kayo, alam niyo yung kasal, pag-isipan niyo maigi yan, ha? Bakit? Kapag ikaw ay may asawa na, hindi ka pwedeng magbenta ng kahit anong property nang walang consent ang asawa mo. Kapag ka walang consent ang asawa mo, invalid yung sale. You get that? You get that? Okay? So, nagkabentahan. Ibinenta ng asawa mo yung property. Okay? Pinresent ngayon sa court. Sabi ng testigo, nabili ko na po yan eh. Kasi ayaw niya sa kontrata namin. Binanggit na naman yung kontrata. Anong sasabi mo? Alam nyo, etong style ko ng pagtuturo, maaring nakakatawa. Pero aminin mo, mas naiintindihan mo. You get that? Sabi nung iba, ba't ka ganyan magturo? Hinahayaan mong pagtawanan ka. Wala akong pakialam. Kung yan ang paraan para maintindihan nila batas, kung yan ang paraan para pumasa sila sa exam, wala akong pakialam kahit ulit-ulitin ko pa yan. Okay lang sa akin yan. Walang mawawala sa akin eh. Kahit magpatawa ako dito, utragis kayo, pogi pa rin ako. Di ba? Kaysa magpapaka-formal ako dito, nahihirapan naman kayo intindihin. O, tingnan mo. Pagka nagtanong sa board exam, parang evidence, papasok sa... You see? So, kapag ka mayroong problema sa validity ng written agreement,
pwedeng ipasok yung parole evidence. Existence of other terms. Ano ito? For example, umupa ka. So pag umupa ka, may contract of lease. Magkano upa buwan-buwan? 10,000 pesos. Pag hindi daw nagbayad, walang nakalagay doon sa kontrata, papaano kung hindi ka nagbayad ng 3 buwan? Wala bang interes? Nag-gets nyo? Tapos na yung kontrata, pero may napag-usapan, sabi niya, nagpirmahan na. Pare-pare, paano kung hindi ka nakapagbayad ng 3 buwan? Eh, di lagyan mo na lang ng interes. Sulat na natin, di na, okay na yan. Nag-gets nyo? Eh, di hindi nakasulat. Pinreset na naman sa court. Di ba? Eh kasi po, ayaw po sa usapan namin doon sa kontrata namin. Nag-gets nyo? Pipigilin na naman. Okay? Your Honor, naintindihan ko po yan. Pero may napag-usapan po kami after nung nagkapirmahan kami, hindi lang isinulat eh. Sabi niya kasi okay na yan. Are you getting me? Okay. So, yan na yun. Pagbungguin natin yung dalawa. Okay? Para mas maintindihan mo, kailan mo gagamitin yung original document rule, kailan mo gagamitin yung parole evidence rule. Sa original document rule, it contemplates a situation wherein the original writing is not available. Wala yung original. Pero sa parole evidence rule, yung original document, yung kontrata, nandiyan dyan. Ba't ayaw nyo ilabas? Eh, andyan dyan naman. You get that? Sa original document rule, kaya inimbento yan para mapigilan ang substitute. Kasi dapat original. Walang pwedeng substitute. Are you getting me? Yung parole evidence rule, na-imbento yan para hindi mapalitan yung laman ng kontrata. Kasi pag hahayaan natin siya magkwento, hahayaan natin siya magsalita, mapapalitan ang laman ng kontrata. Kuha nyo? Nakuha nyo? Malinaw ba ito? Isa pa. Yan. Ulitin natin ha. Yung original document rule, ina-apply mo lang yan. Oh, by the way, I forgot to tell you. Ang original document rule, applicable sa lahat ng document. Na kailangan, pag pinresent mo sa court, original. Bawal ang substitute. You get that? So kapag nagpe-present ng substitute, objection, Your Honor, violate. Sa court to hindi sa board exam Objection, Your Honor, violation of original document rule. Kapag ka nag-i-introduce ng substitute. Itong parole evidence rule, may kontrata naman. Tapos gusto mo ikwento, hindi pa pwede. Kung gusto mong kwento ang laman ng kontrata, basahin na lang natin. You get that? Kasi pinipigilan dito ang mabago yung content ng dokumento. Ang original document rule, it applies to all types of document. Ang parole evidence rule, it applies only to written agreement. Now, I would like to emphasize on the word written. Because contrary to the beliefs of many, ang kontrata po, under the Civil Code of the Philippines, contract is perfected upon the meeting of the minds. Pag nagkasundo na kayo, perfected na ang contract. Kaya nakasulat yan, kaya hindi nakasulat yan, the moment na nagkasundo na kayo, perfected na ang kontrata. So maling pananaw na nagsasabi, bakit nakasulat ba? The moment nagkasundo na kayo, perfected na ang kontrata. Eh sir, bakit sinusulat ba? That is only a formality to serve as evidence whenever the need arises. Do you follow? Okay? Pero itong parole evidence rule, nag-a-apply lang yan sa written contract. Alam mo na ito, di ba? Yung authentication of documents. Now, when do we consider a document is public? First, lahat ng mga dokumentong galing sa gobyerno, public yan. Pag sinabi natin public, anak, ang document, kahit sino pwedeng humingi ng kopya. Ulitin natin pag sinabing public yung document, kahit sino pwedeng humingi ng kopya. Tingnan mo, yung ginawa ng gobyerno, ordinansa, pwede kang kumuha ng kopya ng ordinansa sa City Hall? Yes, kasi public yan. You follow? Next would be,
notarial document. Maraming hindi nakakaintindi dito. Linawin ko, anak, ha? What is the purpose of notarizing a document? There is only one purpose. To make it public. To make it public. Contrary to the beliefs of many, parang ganito, may nagbebenta ng lupa. Bandang Rizal. Ang dami dyan binibenta, mga murang lupa eh. O di naman kaya banda dito sa Bulacan, yung RTD, DTR, DRT. Di ba? Ang dami murang lupa dyan. Di ba? So ngayon, magtataka ka, hello? 50 mil, meron na akong 100 square meters sa lupa. Oo. Valid ba yan? Valid kaya yung kontrata namin, ha? Valid yung lupang yan. Notaryado eh. Narinig niyo ganung usapin, ganung konteksto? Ibig sabihin, may mga tao naniniwala na basta notaryado, valid. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ang purpose lang ng pagnonotaryo ng dokumento ay para maging public. Sir, anong silbi kapag kayong document public? Pag yung document ay public, you are announcing to the whole world na merong gantong kontrata. You get that? Tingnan nyo, ha. Nagbentahan sila ng lupa, hindi notaryado. Valid ang bentahan nila? Valid. But only to them. But only to them. And let's suppose, si Alcazar, binenta niya rin dito. Hindi niya alam. Binenta rin dito. Sabi nito, sa akin na ang lupa. Sabi nito, sa akin unang ibinenta yan eh. Wala akong pakialam, binili ko rin yan eh. Pwede ba niya ipawalang visa yung sale dito sa una? Hindi. Kasi pwede niya sabihin na, hindi ko naman alam eh. You follow? Pero, kapag ninotaryo nila yung sale nila, kahit hindi niya alam, hindi pwedeng ipa-invalidate. Pag sinabi niya, hindi ko alam eh. Bakit? Notaryado yan eh. So, pag sinabi mong notaryado yan, bakit? Merong notice to the whole world yan. Kahit hindi mo alam, ipinaalam na sa buong mundo yan sa pamamagitan ng pagnonotaryo. Nakita mo yung notary sa baba, merong doc number, page number, book number, series of ganyan. Alam nyo ba kung ano silbi niyan? Lahat ng ninonotaryo naming mga dokumento, ipinapasa namin yan sa court. Mo? At yung court, ipinapasa yan sa National Library. Kahit na 1950s pa yung transaksyon ng bentahan ng lupa, makakakuha tayo ng kopya. Kasi notaryado. Are you getting me? Yan lang ang purpose ng pagnonotaryo ng dokumento. Hindi porke notaryado, valid. I'll give you an example. Nagbentahan sila ng lupa. Ang totoo, wala namang bayaran na nangyari. Pirmahan lang. Valid ba yung sale? Wala. Hindi valid yun. Kasi walang payment. You get that? Dinala sa opisina ko yung deed of sale. Sabi ko, kayo ba ang pumirma dito? Opo. Invalid yung sale, ha? Na-imagine nyo? Pero notaryo ko. Bakit? Ang silbi ng pag-notaryo, makikita mo doon, subscribe and sworn to before me. Isa lang ang ibig sabihin ng salitang yun. Sa harapan ko, pinirmahan at sinumpaan na totoong kusang loob nilang ginawa ito. Pero hindi sinasabing na totoong valid ang ginawa nila. Do you get that? You get that? Ano ang purpose ng notarization ng document? To make it public. Kaya wag kang maniniwala na porke notaryado, malinis yung papel. Ha? Okay. Ngayon wala bang nalaman yon? Di ba minsan ang dami, bakit? Notaryado to. Bakit? Gago ka. So, mga ganyang klase ng atake, di ba? So, dahil hindi niya naiintindihan, ano kung notaryado yan? Bakit mo sasabi ko ano notaryado? Makinig ka. Chaps ako eh. Iba yung level ng understanding namin kaysa sa inyo. Tanong mo, yung nasa kabila, chat mo,